Kaugnay po sa pananambang sa convoy ng lider at miyembro ng Ozamis Robbery Hold-Up Group, makakapanayam natin si Commission on Human Rights Chairperson Etta Rosales. Magandang umaga, Chairperson Rosales. Magandang umaga naman. Magandang umaga sa mga nakikinig sa atin. What can I do for you? Ma'am, tatanungin lang po namin kayo dito sa sinasabing pananambang dito nga sa lider ng Ozamis Robbery Group. Kasi po meron po kaming report na hours before yung nangyaring pananambang ay hiniling po nung lider ng Ozamis Robbery Group na si Ricky Cadavero na kayo po ay magbigay daw po ng proteksyon sa kanila. Ito pong CHR. Nakarating po ba sa inyo yung kahilingan niya? Hindi nakarating sa amin. Ito, inihingi nung robbery group, no? Yung robbers group, ganun ba yun? Tama yung mga magnanakaw, hinihiling nila ang protection protection ng CHR. Yun ba yung tanong mo? Tama po, kasi may interview po kami sa kanila at naging ganun po yung panayam po sa kanila. Posible po kaya na sinasabi nila na baka daw may panganib sa buhay nila, kaya ho sila nananawagan sa inyo. Pero officially po, wala pong ganyang communication po sa office nyo? Wala namang communication dyan. At ako naman, ang masasabi ko, kung merong halimbawang mga alleged robbers group o isang grupo ng mga magnanakaw, alleged na mga magnanakaw, nanganganib ang buhay nila, ang maaaring magawa nila, mag-surrender sila, pero tiyakin nila na doon papasok ang CHR kung sakasakali nakapag-surrender na sila para tiyakin na ligtas ang buhay nila at hindi sila magkakaroon ng summary killing, hindi sila basta-basta papatayin ng pulis. Ngayon, ang mahalaga rin, at ito siguro yung mahalagang malaman ng ating kapulisan, na pag kami nahuhuli sila, dapat buhay nilang kinukuha, na-aresto itong mga nahuhuli. Meron nga doktrina sila, ang tawag dito, human rights-based policing, na gawa nila itong manual na ito nung panahon pa ni Kwan Secretary de Lima, I think when she was still the CHR Commission on Human Rights, or pwedeng DOJ Secretary na siya. Pero ito yung panahon pa ni Versosa when he was PNP Director General, at doon sa panahon na yun, naglabas sila ng mga pamantayan or standards that should guide policing. At ito, human rights-based policing. At unang-una sinasabi, yung use of force, hindi dapat gumagamit ng lethal force na nakakapatay. Gagamitin mo lamang yan sa panahon ng self-defense. Pero pag nahuli mo ang mga makaptive mo na, maaresto mo, itong mga alleged kidnappers o robbers o sino pa ng mga kriminal na ito, kinakailangan i-gaps mo sila pero buhay mo silang aarestuhin at huwag mo silang papatayin. Yan, malinaw na malinaw sa manual mismo ng kapulisan. Meron silang 10 standards na gumagabay dito. At pag nahuli na nila, kinakailangan meron silang Miranda Doctrine na ibibigay dito sa mga nahuli nila. Ibig sabihin, may karapatan yung mga nahuli nila, gaano man kalaki ang mukhang ebidensya na talagang mga magnanakaw ito, o karnaper ito, o kidnapper ito, no? Gaano man kalaki ang ebidensya, meron silang karapatan pa rin yung tinatawag na rights of the accused na naisa batas na yan, Republic Act 84, nakalimutan ko na yung number nito, no? Pero it is a law that says kahit yung mga nahuli, karumal-dumal man itong mga ito, meron silang mga karapatang pantao. Ma'am, na-monitor naman po ninyo kagabi po kasi po yung habang while in transit ay tinambangan po yung kanilang convoy. Yung mga ganyan ho, kanina nabanggit nyo yung human rights-based policing. How will you investigate kung nasunod nga yung mga yan, no? Bago po sila napatay, can you do a motu proprio investigation or kailangan po ba may mag-file pa po sa inyo ng complaint? How would you go about that? Yes, definitely. Pagka ganyan na may nangyari dyan, ang polis mismo, ang CIDG, ang dapat makialam at mag-imbestiga sa sarili nilang hanay. Yun ang tungkulin. Yun nga ang ibig sabihin nun ang kapulisan, ang kanilang tungkulin ipagtanggol ang karapatang pantao at seguridad ng mga ordinaryong mamamayan. Ang tungkulin nila, kaya kung merong nagkasala sa kanila halimbawa, katulad niyan, pinaslang ang mga inosenteng biktima,
dapat kaagad yung nasa CIDG, yung investigating team nila, imbestigahan kaagad ito. At no holds barred. Kung guilty siya, dapat kasuhan at preso ng kastigo na dapat kinakailangan dito sa agents of the state dapat matupad ng lubos at ganap. Yan ang mga batas na dapat tinutupad at sinusunod nitong ating mga kapulisan. Ma'am, mapunta naman po tayo. Ang trabaho ng CHR na may dadagdag ko, trabaho ng CHR, pwede rin siyang mag-imbestiga. Pero iimbestigahin niya kung merong human rights violations na naganap o yung paglalabag sa karapatang pantao, whether it is yung biktima or whether it is the accused or whether it is the duty holder mismo, di ba? So lahat ito titingnan ng CHR. Pero ang dapat mag-imbestiga ng krimen ay ang police o di kaya ang NBI. Okay, ma'am, maiba naman po tayo dun sa isa pa pong insidente, yung pagkamatay naman po nung 3 kidnapper sa Davao. Dinepensahan po kasi ni Mayor Rodrigo Duterte yung ginawa ng mga pulis doon at handa rin daw po siyang humarap, maging ang Davao Police sa investigasyon ng CHR. Ano po yung reaksyon niyo dito? Sumulat ako kay Mayor Duterte. Pinadala ko na yung sulat kahapon and I'm going to have the press release today tungkol dito sa sulat ko sa kanya. At ang gusto ko nang malaman, si Mayor Duterte, kung sagutin niya sana sa pinakamaayos na panahon, kung totoo ba na nagkaroon siya ng patakaran, policy, klarong policy, na shoot to kill orders sa kanyang mga kapulisan upang tiyakin na kung meron silang nakikita nila na sa palagay nila yung mga kriminale, pwede na nilang barilin. Pagkat yung ganitong shoot-to-kill orders is a gross violation of the law. Maging yung batas na siyang gumagabay sa policing, yung operations ng mga police, maging ang due process, ang konstitusyon, ano ang batas yan, at maging sa international covenant natin, talagang labag na labag sa batas yung shoot-to-kill order. Sapagkat ito, pinababaril mo na yung sa tingin ng polis at mga kriminal, tapukan nito. Nilalabag nito yung prinsipyo ng due process. Evidence dapat, evidence-based. Kahit sino pa man ito, dapat mahuli ng buhay, yung pinaghihinalaan, at dapat, ang pinakamahalaga, yung due process, makakolekt ka tayo ng ebidensya na matibay para itong ebidensyang ito ang siyang magiging batayan para sabihin kung culpable o guilty itong suspect na that is put on trial. Okay, marami pong salamat. At alam ito ni Mayor Duterte. Kaya ang sulat ko sa kanya, kung pwede niyang sagutin yung mga tanong ko sa kanya. Bilang executive officer. At bilang executive officer, ang tungkulin niya ay ipatupad ang batas, ipagtanggol ang mga mamamayan, at imbestigahin ang mga nagsasala na mga kapulisan under his jurisdiction. Katulad nung nakita ko na yung isang pulis, barang pinatay na lamang yung isang accused kidnapper na nakasurrender at walang kalaban-laban. Okay, marami pong salamat, Commission on Human Rights Chairperson Eta Rosales.